Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height, pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation din. But for me, it's a huge privilege din to pakita na anong kakayanan meron ng mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot. And hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan! Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Bangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Yung isa ang sagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
We're following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Narito na ang headlines ngayong gabi ng Huwebes, April 9, 2026. Halaga ng langis sa world market bumaba. Rollback sa presyo ng petrolyo namumuro sa susunod na linggo. Service Contracting Program, 10 peso per liter na fuel subsidy sa PUVs aarangkada na sa susunod na linggo. Posibleng sabuatan ng mga oil company sa price increase pinaiimbestigahan na sa Kamara. Pagdiriwang ng araw ng kagitingan, sinalubong ng mga kilos protesta. Wanted tycoon Charlie Atong ang muntik ng madakip ngayong araw ayon kay DILG Secretary Remulla. Tropical depression sa labas ng PAR, posibleng maging super typhoon. Pagtatanim ng gulay, isinusulong ng pulisya sa Northern Samar bilang praktikal na tugon sa fuel crisis. At sa TNT Global News, Artemis 2 crew pabalik na ng Earth matapos ang matagumpay na moon flyby. Samantala sa TNT Showbiz, Ann Curtis at content creator Mimi Yu present sa The Devil Wears Prada 2 red carpet. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisses Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. TNT. Tomorrow's News Tonight. 3 araw nang bumababa ang halaga ng langis sa world market. Mula April 6 hanggang kahapon, ang global crude price ay naitakda sa mga sumusunod. Sa diesel, 7 pesos per liter ang ibinaba. Sa gasolina, 3 pesos per liter ang ibinaba. Habang sa kerosene, natapyasan naman ng 5 pesos per liter. Ang rollback ay nag-umpisa ng magkasundo ang Amerika at Iran para sa ceasefire habang nire-resolba ang sigalot sa gitnang silangan. Sa kabila nito, ipinaalam po ng Department of Energy na hindi agad-agad mararamdaman ang pagbaba ng halaga ng langis sa pandaigdigang pamilihan, bagamat marami sa mga analyst ang naniniwala na namumuro ang posibleng oil price rollback sa susunod na linggo. Samantala, malugod naman tinanggap ng Pilipinas ang anunsyo tungkol sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran na pangangasiwaan ng Pakistan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, with cautious optimism ang kanilang pagtanggap sa naturang balita. Kasabay ng hangarin na magbunga ang pag-uusap patungo sa permanenteng pagtatapos ng gyera sa Middle East at para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Umaasa naman ang Pilipinas na magiging positibo ang resulta ng naturang peace talks upang maiwasan na madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi, pagkasira ng mga infrastruktura at mga negatibong epekto ng gyera sa ekonomiya at iba pang bansa.
Inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bago polisiya ng pamahalaan na layong protektahan ang sektor ng transportasyon at mga commuter mula sa epekto ng krisis sa langis. Batay sa naging pulong ng Uplift Committee, formal nang aarangkada sa April 15 o sa susunod na linggo ang service contracting program ng DOTR sa buong bansa. Sa ilalim nito ay babayaran ng gobyerno ang mga operator at driver mula 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro upang matiyak na hindi maaantala ang kanilang serbisyo sa publiko. Samantala, kasabay nito ay magpapatupad din ang pamahalaan ng 20% discount sa pamasahe para sa lahat ng mga commuter. Bukod dito ay magpapatupad din po ng 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang Service Contracting Program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, posible naman daw pong sabwatan ng mga oil companies sa price increase iimbestigahan sa Kamara. Pagdiriwang ng araw ng kagitingan, sinalubong daw po ng mga kilos protesta. Pero ang Pangulo at pangalawang Pangulo nanguna ho sa mga pagdiriwang sa iba't ibang lugar. Ang tabayanan si Tycoon Charlie Atong Ang muntik na daw pong madakip. Wala sa Vietnam kundi nandito sa Pilipinas. Ang tabayanan ng mga detalye niyan sa pagbabalik ng ating TNT Tomorrow's News Tonight. Oras natin 9:26 ng gabi.